Mga kababayan, pamilyar ba kayo sa kasabihang, "Huwag husgahan ang libro sa kanyang pabalat"? O kaya naman ang isa pa, "Maliit man daw ang sili, ito'y may anghang." Ito ay mga salawikaing madalas nating marinig dito sa Pilipinas na nagpapaalala sa atin na hindi dapat tayo magpadala sa panlabas na anyo lamang. Dahil ang tunay na katotohanan ay malalaman lang natin kapag nasubukan na natin mismo. Dahil sa paglaganap ng ating kultura, unti-unting tumataas ang pagkilala sa Pilipinas sa buong mundo. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring dayuhan ang may pananaw na ang mga lalaking Pilipino ay kadalasang mahiyain, malumanay, at tila may kahinaan, isang imaheng taliwas sa karaniwang macho na stereotype. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang babaeng Ruso na lumaki sa isang lipunang puno ng mga lalaking naniniwala na ang lakas ang sukatan ng lahat. Isang araw, nakilala niya ang isang tahimik at payating lalaking Pilipino. At mula nang makilala niya ang lalaking iyon, sinasabing gabi-gabi na siyang napapasigaw ng tulong. Ano kaya ang nangyari? Pakinggan natin mismo ang kanyang kuwento. Ang pangalan ko ay Eva. Isa akong 25 taong gulang na mananayaw mula sa St. Petersburg, Russia. Ang pagsasayaw ang aking buhay. Mula pagkabata, nag-aral ako ng bale at kalaunan ay lumawak ang aking kaalaman patungo sa contemporary dance hanggang sa ako'y maging isang propesyonal na mananayaw. Sa tuwing ako'y nasa entablado, nagiging ibang tao ako. Ang bawat selula ng aking katawan ay tumutugon sa musika. At ang mga sandaling nagkukuwento ako sa pamamagitan ng galaw ang pinakamasayang bahagi ng aking buhay. Habang aktibo ako bilang mananayaw sa Russia, hindi maiiwasan ang atensyon mula sa mga lalaki sa aking paligid. Dahil sa aking payat na pangangatawan at mahinhing pagsayaw sa entablado, madalas kong marinig ang mga salitang "napakababae mo" kasabay ng mga titig mula sa mga lalaking Ruso. Sa simula, inakala kong ayos lang ang ganoong atensyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto kong hindi ang tunay na ako ang kanilang hinahanap. Ang mga lalaki sa Russia, lalo na ang mga nakapaligid sa akin, ay karaniwang malalaki ang katawan at malalakas ang boses. Kapag nakainom, nagiging sumpungin sila. At tila ba palagi nilang kailangang patunayan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na lalaki. Isang bagay na lubos kong kinaiinisan. Minsan, sa isang party pagkatapos ng isang ballet performance, 2 lalaki ang nag-umpisang mag-arm wrestling sa harapan ko para patunayan kung sino sa kanila ang mas malakas. At, ang dahilan, nagtatalo sila kung kanino ako mas bagay. Hindi ko napigilang mainis. Dahil sa mga karanasang tulad nito, unti-unti akong nawalan ng gana sa pakikipagrelasyon. Mas naging komportable akong mag-isa. Ang tanging nagbibigay sa akin ng aliw ay ang pag-uwi sa bahay, pagtimpla ng tsaa, at panonood ng mga Filipino teleserye. Nakapagtataka, dahil iba ang mga lalaki sa mga teleseryeng Pilipino, sila'y tahimik ngunit maalalahanin at hindi marahas, isang bagay na bago sa aking paningin. Sa una, inisip kong drama lang iyon, ngunit habang tumatagal, nagsimula akong magtaka. Mayroon kayang mga lalaking tulad nila sa totoong buhay? At isang araw, tila isang himala, nagkaroon ako ng pagkakataong maglakbay negosyo patungong Pilipinas bilang miyembro ng isang Russian contemporary dance group. Lalahok kami sa isang international dance festival na gaganapin sa Maynila. Ito ang unang beses kong makakatapak sa Asia at sa dinami-rami ng bansa, sa Pilipinas pa, ang lugar na pinakagusto kong mapuntahan. Nanabik ang aking puso. Sa unang araw namin sa Maynila, abala ang aming grupo sa mga rehearsal at pagtatanghal. Ngunit pagkatapos ng matagumpay na ikalawang araw ng pagtatanghal, binigyan kami ng libreng oras. Ang ibang miyembro ay nagpunta sa mga shopping district tulad ng Makati o Bonifacio Global City, ngunit mas gusto kong mapag-isa. Gamit ang impormasyong sinaliksik ko, nagpasya akong maglibot sa iba't ibang lugar sa Maynila sakay ng MRT. May dala akong mapa at isang maliit na phrasebook sa aking bag. Pagsakay ko sa MRT, namangha ako sa kalinisan at kaayusan nito kahit pa medyo masikip.
Ibang-iba ito sa subway sa Russia. Habang ninanamnam ko ang tanawin mula sa bintana, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Akala ko'y pagod lang, ngunit lalo itong lumala. Nahirapan akong huminga at nagsimulang pagpawisan. Paminsan-minsan ay nakakaranas ako nito, ngunit nabigla ako sa biglaang pagsulpot nito. Napilitan akong bumaba sa susunod na istasyon at napaupo sa isang bench. Nagdilim ang aking paningin at may naririnig akong ugong sa aking tainga. Pakiramdam ko'y mawawalan ako ng malay. At noon, may isang taong lumuhod sa aking harapan. Isang lalaki. Matangkad siya at mukhang malinis na Pilipino. May i-type siya sa kanyang smartphone at ipinakita ito sa akin. Isa itong translator app. Okay ka lang ba? Ang nakasulat sa Filipino at Russian. Marahil ay nahulaan niyang Ruso ako dahil sa aking itsura. Marahan akong tumango. Kumuha ang lalaki ng isang bote ng tubig mula sa kanyang bag at iniabot sa akin. Inalok din niya ako ng isang maliit na tsokolate. Tila alam niyang nakakatulong ang matamis kapag anemic. Nag-alangan akong tumanggap ng pagkain mula sa isang estranghero sa isang banyagang bansa, ngunit hindi ko matanggihan ang kanyang taos-pusong tingin. Matapos kong uminom ng tubig at kumain ng tsokolate, unti-unting bumalik ang aking ulirat. Ginamit niya ulit ang app para magtanong, "Gusto mo bang pumunta sa ospital?" Umiling ako at sumagot, "Ayos lang ako. May anemia ako, kaya minsan nangyayari to." Naupo lamang siya sa tabi ko at tahimik na naghintay. Kung ibang lalaki siguro iyon, pinilit na akong dalhin sa ospital o sa pilitang inakbayan. Ngunit tila iginagalang niya ang aking desisyon. Nang medyo gumaan na ang aking pakiramdam, nagpasalamat ako sa kanya. At lakas loob akong nagtanong, "Kung okay lang sa'yo, maaari mo ba akong bigyan ng rekomendasyon ng magagandang lugar sa Maynila?" Nag-isip siya saglit at nag-type sa app. "Gusto mo bang ako na lang ang maging gabay mo? May libre akong oras ngayon." Nakapagtataka, hindi ako nakaramdam ng kahit anong pagkailang sa kanyang alok. Sa halip, napanatag ako. Kahit ngayon ko lang siya nakilala, pakiramdam ko'y mapagkakatiwalaan siya. Mukha siyang tahimik, ngunit may kakaiba siyang aura ng pagiging maaasahan. Ang kanyang mga mata ay tapat at mukha siyang seryoso. Tumango ako. At doon nagsimula ang aming paglilibot sa Maynila. Ang pangalan niya ay Miguel. Habang nagpapakilala, sinabi niyang isa siyang freelancer na naghahandang magtayo ng sariling negosyo. Sinabi ko rin ang pangalan ko, si Eva. At na isa akong mananayaw mula sa Russia. Una niyang tinanong kung ano ang gusto kong kainin. "Pagkaing Pinoy." "Siyempre," sagot ko. Dinala niya ako sa isang maliit at malinis na kainan sa malapit. In-order niya para sa amin ang adobong manok, sinigang, at iba't ibang putahe. Ito ang unang beses kong makatikim ng tunay na pagkaing Pilipino. At lubos akong nabighani. Habang kumakain, nag-usap kami gamit ang translator app. Hindi man perpekto ang aming pag-uusap, komportable ako. Si Miguel ay hindi madaldal, ngunit kapag nagsasalita siya, nakikinig siyang mabuti at nag-iisip bago sumagot. Hindi siya tulad ng mga lalaking Ruso na puro pagyayabang ang alam. Pagkatapos kumain, nagpunta kami sa isang kalapit na coffee shop. Doon, mas marami kaming napag-usapan. Ikinuwento ko ang buhay ko bilang mananayaw sa Russia at kung paano ako nahilig sa mga Filipino teleserye. Ikinuwento naman niya ang kanyang trabaho at ang kultura ng Pilipinas. Sa kalagitnaan ng aming kuwentuhan, napangiti si Miguel at sinabi, "Sa totoo lang, medyo pagod na rin ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Pero nang makilala ko ang isang magandang tulad mo, nagkaroon ako ng dahilan para magpahinga." Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang unang pagkakataon na kumabog ng malakas ang aking puso. Ang kanyang biro ay hindi tulad ng mga bastos na papuri ng mga lalaking Ruso. Ramdam kong may katotohanan ito. Lakas loob kong sinabi, "Maging guide kita sa susunod na 3 araw." Nagulat ako sa sarili ko. Hindi iyon ang mga salitang karaniwan kong sinasabi, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto kong makasama ng mas matagal ang lalaking ito. Mukhang nagulat si Miguel sa una, ngunit agad din siyang ngumiti at tumango. "Isang karangalan. Ipapakita ko sa iyo
ang lahat ng magagandang lugar sa Maynila. At sa loob ng 3 araw, sabay naming nilibot ang Maynila, mula sa makasaysayang ganda ng Intramuros hanggang sa modernong kapaligiran ng BGC at Makati. Ipinakita sa akin ni Miguel ang iba't ibang mukha ng lungsod. Naglakad kami sa mga maliliit na kalye sa gabi. Nagbisikleta sa Ayala Triangle Gardens at umakyat kami sa isang rooftop bar para pagmasdan ang nagniningning na city lights ng Maynila. Isang alaalang hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ko namalayan ang paglipas ng 3 araw. Nang malapit na ang oras ng aking pag-alis, pareho kaming nalungkot. Sa huling gabi, inihatid ako ni Miguel sa aking hotel. Bago kami maghiwalay, nagpalitan kami ng contact information. Sana bumalik ka ulit sa Pilipinas, sabi niya. Babalik ako. Pangako. Sagot ko. Pagbalik ko sa Russia, araw-araw kong hinahanap-hanap ang Pilipinas, lalo na ang mga sandaling kasama ko si Miguel. Paminsan-minsan kaming nagmemensahe sa isa't isa, ngunit hindi iyon sapat. Kahit nasa dance studio ako o nagtatanghal, siya ang nasa isip ko. Ngayong nakakilala ako ng isang tunay na Pilipino at hindi lang karakter sa drama, mas lalo ko siyang gustong makilala. Kaya nagdesisyon ako. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Sa schedule ng aming dance group, malabong magkaroon ng pagkakataong bumalik agad sa Pilipinas. Nag-research ako online tungkol sa mga pag-aaral sa Pilipinas at naghanap ng mga paaralang nag-aalok ng sayaw at pag-aaral ng Filipino. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, nag-apply ako sa isang dance program sa isang universidad sa Maynila. At sa kabutihang palad, natanggap ako. Ito ay isang 6 na buwang pagkakataon para mag-aral ng contemporary dance habang nararanasan ang kulturang Pilipino. Walang pag-aalinlangan kung tinanggap ito. Nang sabihin ko ito sa aking mga magulang, nag-alala sila noong una. Ngunit nang makita nila ang aking determinasyon, sinuportahan din nila ako. Kung iyan ang gusto mo, sige, pero mag-iingat ka at laging kang tumawag, sabi nila. At muli, sumakay ako ng eroplano patungong Pilipinas. Puno ng pananabik at kaba ang aking dibdib. Isang bagong buhay sa ibang bansa. At higit sa lahat, ang pag-asang muling makita si Miguel ang nagpapasaya sa akin. Alam kong hindi lang ito isang simpleng biyahe, kundi isang bagong kabanata ng aking buhay. At hindi ako nagkamali sa aking kutob. Pagdating ko sa Pilipinas, puno ng pananabik at kaba ang aking dibdib. Ang una kong ginawa ay kontakin si Miguel. Nagpadala ako ng mensahe at agad siyang sumagot. Nagkasundo kaming magkita sa gabi. Ilang oras ang lumipas, muli kaming nagkita sa harap ng unibersidad. Kahit ilang buwan na ang nakalipas, parang kahapon lang kami huling nagkita. Inanyayahan ako ni Miguel sa isang masarap na restaurant bilang pagbati. Habang nagkukuwentuhan kami tungkol sa buhay ko sa Pilipinas, nabanggit kong hindi pa ako nakakahanap ng maayos na tirahan. Masyadong masikip at maraming bawal sa dormitoryo ng estudyante. Kaya't dahan-dahan akong nagtanong, kung hindi abala sa'yo, pwede mo ba akong tulungang maghanap ng magandang apartment malapit dito? Agad na pumayag si Miguel na tulungan ako. Mayroon daw ilang magagandang studio type na apartment malapit sa kanyang bahay. Nagplano kaming bisitahin ang isang real estate agent kinabukasan. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama ng hotel, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ko. Ibang-iba talaga ang mga lalaking Pilipino sa mga lalaking Ruso. Hindi naman mukhang mapanganib si Miguel. At mabuti siyang tao. Paano kaya kung makitira na lang ako sa kanya? Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, nagkita kami at naglibot sa ilang real estate office. Ngunit may iba nang tumatakbo sa isip ko. Habang nanananghalian, lakas loob kong sinabi, pwede bang tumira na lang ako kasama mo? Halatang-halata ang gulat sa mukha ni Miguel. Natigilan siya. Medyo biglaan yata yan. Pag-isipan ko muna. Sa wakas ay nasabi niya. Naiintindihan ko ang kanyang pag-aalinlangan. Sino ba namang hindi magugulat kung bigla kang aalukin ng isang dayuhang babae na makitira sa iyo? Ngunit, buo na ang aking pasya. Nang gabing iyon,
Inimpake ko ang aking mga gamit sa hotel at sumakay ng taxi papunta sa address ng bahay niya. Pagdating ko sa harap ng bahay ni Miguel, tinawagan ko siya. Kahit na tila nag-aalangan pa rin ang kanyang boses, hindi niya ako tinanggihan. Nang sa wakas ay buksan niya ang pinto, nakatayo ako roon. Hila-hila ang malaki kong maleta. Roommate mo na ko simula ngayon. Komplikado ang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lang siya at pinapasok ako. Ang bahay ni Miguel ay mas maluwag at mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Mukha itong isang renovated na bungalow na may maliit na hardin. Pagpasok namin, ipinakita niya sa akin ang guest room. Dito ka muna. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ramdam ko pa rin ang pagkalito sa kanyang boses. Nang gabing iyon, sa gitna ng awkward na katahimikan, pumasok kami sa aming kanya-kanyang silid. Kinaumagahan, maaga akong gumising at nagpunta sa kusina. Nakaalis na pala si Miguel. Sa ibabaw ng mesa, may nakahandang simpleng almusal at isang note. Naunan ako sa trabaho. Phil, at home ka lang. Napangiti ako sa kanyang pagiging maalalahanin. Kumain ako ng almusal at pumasok na sa eskwela. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aming pagsasama sa iisang bubong. Sa mga unang araw, pareho kaming maingat sa isa't isa. Sinisigurado ni Miguel na hindi ako maiilang, at ako naman ay nagsisikap na huwag manghimasok sa kanyang personal na espasyo. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nagsimula akong magtaka sa lifestyle ni Miguel. Tuwing umaga, bago pa man ako magising, nakaalis na siya, at tuwing mga 6:00 ng umaga, naririnig ko ang pagbukas ng pinto. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan kong sinilip ang pasilyo. Nakita ko si Miguel na papasok, hingal na hingal at pawisan, suot ang kanyang training clothes. Para siyang tumakbo buong gabi. Agad siyang dumiretso sa banyo, at paglabas niya, ibang tao na siya. Maayos na ang kanyang buhok, may bahagyang amoy ng pabango, at seryosong nakaupo sa harap ng kanyang laptop para magtrabaho. Habang palihim ko siyang inoobserbahan, lalo akong nagiging mausisa. Pagkalipas ng 1 linggo, lakas loob akong nagtanong, saan ka ba pumupunta tuwing madaling araw? Medyo nagulat si Miguel. Pero kalmado siyang sumagot. Ah, naririnig mo pala? Nagjo-jogging lang ako tuwing umaga. Nasanay na kasi ako. Simple lang ang sagot niya. Pero pakiramdam ko'y may mas malalim na kwento sa likod nito. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas natural ang aming pagsasama. Pumasok ako sa dance school para pag-aralan ang contemporary dance ng Pilipinas, habang si Miguel naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho at paghahanda sa negosyo. Tuwing weekend, sabay kaming namamasyal sa iba't ibang lugar sa Maynila at nag-enjoy. Hindi ko namamalayan. Unti-unti nang lumalalim ang aming relasyon, higit pa sa pagiging magkaibigan. 1 buwan na kaming magkasama nang minsang maaga akong umuwi mula sa eskwela. Pagpasok ko sa bahay, may naamoy akong masarap mula sa kusina. Si Miguel, naghahanda ng hapunan. Sinubukan kong magluto ng sinigang. Mahilig ka sa pagkaing Pinoy, di ba? Nahihiya niyang sabi. Sa hapagkainan, may mga nakahain ng iba't ibang putahe. Nakakamangha ang galing ni Miguel sa pagluluto. Hindi lang ang sinigang ang masarap, kundi pati na rin ang beef steak at iba't ibang gulay. Nakakagulat. Ang galing mong magluto, sabi ko. Ngumiti siya at sumagot. Matagal na kasi akong mag-isang namumuhay, kaya natuto na rin. Mas gusto kong ako mismo ang naghahanda ng masustansyang pagkain. Mula noon, madalas na kaming sabay kumain ng hapunan. Laging masustansyang pagkaing Pinoy ang inihahanda ni Miguel. At paminsan-minsan, ginagantihan ko siya ng mga lutong Ruso. Ngunit ang aking borscht at blini ay hindi kasing sarap ng kanyang mga inihandang pagkain. Sa kabila nito, palagi niyang sinasabing, ang sarap, habang nakangiti. Ang lalong ipinagtaka ko ay ang lakas ni Miguel. Araw-araw siyang nagjo-jogging sa madaling araw, nagtatrabaho, at kung minsan ay nagpupunta pa sa gym sa gabi. Pero hindi siya mukhang pagod. Sa halip, palagi siyang puno ng enerhiya. Sa tuwing dumadaan ako sa kanyang kwarto, may naaamoy akong mabango. Pero hindi ito pabango. Tila natural na amoy ito ng isang malusog na tao. Minsan,
Habang nagsasanay ako ng choreography sa bahay, bahagya akong natapilok. Agad na nilagyan ni Miguel ng yelo ang aking bukong-bukong at binigyan ako ng gamot sa bawat pagdampi ng kanyang kamay. May kakaiba akong kilig na nararamdaman. Kahit sa pagsasayaw ko, seryoso niya akong pinapanood. Napakaganda mo talaga! Isang salita mula sa kanya na nagpatibok ng puso ko. Isang gabi, habang magkatabi kaming nanonood ng pelikula sa sofa, bigla kong naitanong, Miguel, ilang taon ka na? Nag-alinlangan siya saglit bago sumagot. 30, nagulat ako. Ako ay 25, kaya 7 taon ang agwat namin. Talaga? Akala ko magkasing edad lang tayo. Tapat kong sabi. Sa Russia, ang mga lalaking lampas 30 ay kadalasang nagsisimula ng makalbo at lumaki ang tiyan. Ngunit si Miguel ay mukhang bata at fit. Hindi ka panipaniwala. Tumawa si Miguel at sinabi. Dahil yan sa regular na pamumuhay at ehersisyo. Dati kasi akong may embro ng Special Forces ng Army. Siguro nakasanayan ko na lang. Doon ko lang naintindihan ang kanyang bakal na katawan at disiplinadong pamumuhay. Ngunit nagulat pa rin ako. Sobrang iba niya sa mga lalaking Ruso. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, napaisip ako. Espesyal talaga ang lalaking ito. Tahimik pero maaasahan, malakas pero maalalahanin. Nagpapasalamat din ako sa kanyang kabutihang loob, natanggapin ako sa kabila ng biglaan kong alok. At higit sa lahat, kapag kasama ko siya, payapa ang aking puso habang tumatagal ang aming pagsasama. Napagtanto kong lalo akong nahuhulog sa kanya. Ngunit isa lang akong roommate. At hindi ko alam kung ano ang tingin niya sa akin. Laging mabait si Miguel, ngunit may distansya pa rin siya at nananatiling magalang. Ang ugali niyang iyon ang lalong nagpapabighani sa kanya. Habang nasasanay ako sa buhay sa Pilipinas, lalo akong nahuhumaling sa kultura nito. Nagsimula na rin akong mag-aral ng Filipino. Tinuturuan ako ni Miguel ng mga simpleng salita at pinapalakas ang aking loob. Maganda ang iyong bigkas, Eva. Madali kang matututo. Dahil sa kanyang papuri, lalo akong nagsisikap mag-aral. Isang araw, sinabi ni Miguel na may meeting siya sa opisina at umalis siyang nakabarong Tagalog. Hindi ko pa siya nakikitang nakaopisina dati at muli akong namangha sa kanyang pagkalalaki, bagay na bagay sa kanya ang pormal na kasuotan. Buong araw, hindi siya nawala sa isip ko. Nang umuwi siya sa gabi, lakas loob akong nagtanong. Kamusta ang meeting mo? Mukha siyang pagod pero ngumiti siya at sumagot. Naging maayos naman. Nakipagkita ako sa isang investor at maganda ang naging reaksyon niya. Naging interesado ako kung anong negosyo ang kanyang inihahanda, ngunit palagi niyang iniiwasan ang detalye. Marahil ay ayaw pa niyang pag-usapan ang isang planong hindi pa sigurado. Lalong tumibay ang paniniwala ko. Espesyal ang lalaking ito. Iba siya sa lahat ng lalaking nakilala ko sa Russia. Ang kanyang tahimik na kumpiyansa, ang kanyang tiyaga, ang kanyang pagiging maalalahanin lahat ng iyon ay bumihag sa akin. At higit sa lahat, ang kanyang malusog na pangangatawan at amoy ay nagpapakilig sa akin. 2 buwan na kaming magkasama nang magdesisyon ako. Hindi pwedeng manatili na lang kaming roommate. Lalo akong nahuhumaling sa lalaking ito. Kailangan kong makuha ang puso niya. Pero paano? Palagi siyang magalang at may distansya, at tila hindi niya napapansin ang nararamdaman ko. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, nagplano ako. Isa lang ang sandata ko. Ang aking sayaw, paano kung ipakita ko ang aking alindog bilang isang mananayaw? Sa isiping iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Nagsimula akong bumuo ng choreography sa aking isip. Ako naman ngayon, oras na para paibigin ang matipunong lalaking ito. Gaya ng plano, naghanda ako ng isang espesyal na gabi. Ginamit ko ang lahat ng aking kakayahan bilang mananayaw para makabuo ng isang choreography na bibihag sa kanya. Pinili ko ang Biyernes ng gabi. Kung kailan laging late umuwi si Miguel, pinadilim ko ang ilaw at naghanda ng sensual na musika. At pinili ko ang pinaka-revealing na costume mula sa aking mga pan-perform. 9:00 ng gabi, bumukas ang pinto.
Narinig ko ang pagpasok ni Miguel. "Eva?" Tawag niya habang papunta sa sala. Nang hindi ako sumagot, maingat siyang pumasok at sa sandaling iyon, tumugtog ang inihanda kong musika. Nagsimula akong sumayaw. Sa una, malumanay at elegante. Unti-unti, naging mabangis at puno ng pagnanasa. Si Miguel ay napako sa sofa, nakatitig sa akin. Nakita ko ang paghalinhinan ng gulat at paghanga sa kanyang mga mata. Habang nararamdaman ko ang kanyang mga titig, lalo kong ginanahan ang pagsayaw. Pagkatapos ng huling galaw, nang tumigil ang musika, tanging ang aming mga hininga na lang ang maririnig sa silid. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Miguel. Lumuhod ako sa kanyang harapan at bumulong. Tinitigan lang ako ni Miguel at dahan-dahang iniangat ang kanyang kamay para hawakan ang aking mukha. Mainit ang kanyang mga kamay. Napakaganda. Sa wakas ay sabi niya. May panginginig sa kanyang boses na hindi ko pa naririnig dati. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, binuksan namin ang aming mga puso sa isa't isa. Dahan-dahan akong niyakap ni Miguel at naramdaman ko ang kaligtasan sa kanyang mga bisig. Ang kanyang dibdib ay mas matigas pa kaysa sa inaasahan ko at ang kanyang mga kalamnan kahit sa ibabaw ng damit ay parang bato. Ngunit ang tunay na sorpresa ay sumunod. Lakas loob kong tinanggal isa-isa ang butones ng kanyang damit. Hindi ako pinigilan ni Miguel. Nang malaglag ang kanyang damit sa sahig, napasinghap ako. Ang kanyang katawan ay parang isang obra maestra. Perpektong hubog na mga kalamnan ang kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw. Sabi ko sa'yo, dating special forces ako. Nahihiya niyang sabi habang nakangiti. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang sumigaw. Kaya pala ang tigas! Sabay kaming natawa. At sa gitna ng aming halakhakan, nawala ang lahat ng tensyon. Ang gabing iyon, ang pinaka-espesyal na gabi sa aking buhay. Ang lakas ni Miguel, kasabay ng kanyang pagiging banayad, ay tuluyang bumihag sa akin. Ang kanyang lakas bilang isang dating special forces ay hindi ko kinaya. Habang lumalalim ang gabi, paulit-ulit akong napapasigaw ng tulong na may halong biro at katotohanan. Paggising ko kinaumagahan, gising na si Miguel. Naghahanda siya ng almusal sa kusina. May masayang ngiti sa aking mga labi, lumapit ako sa kanya. Magandang umaga. Pwede na ba akong maging girlfriend mo? Tanong ko. Sa halip na sumagot. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mula sa araw na iyon, opisyal na kaming naging magkasintahan. Ngunit sa totoo lang, matagal na sigurong konektado ang aming mga puso. Ang aming pagsasama ay naging mas matamis. Si Miguel ay patuloy pa ring nagjo-jogging sa madaling araw at nakatuon sa trabaho. Ngunit ngayon ay gumagawa na siya ng oras para sa akin. Tuwing weekend, sabay naming ginalugad ang magagandang lugar sa Pilipinas. Minsan, dinala niya ako sa isang makasaysayang bayan na puno ng mga lumang bahay. Nagsuot kami ng barot saya at barong Tagalog at naglakad sa mga tahimik na kalye. Kapag tinitingnan ko ang mga litrato namin noon, nakikita ko kung gaano ako kasaya. Isang uri ng kaligayahan na hindi ko naramdaman sa Russia. Unti-unti, nasanay na rin ako sa routine ni Miguel. Minsan, sinubukan kong sumabay sa kanyang pagjo-jogging sa umaga. Siyempre, mahirap sabayan ang kanyang bilis. Ngunit masaya na akong kasama siyang tumakbo. Tinuruan ako ni Miguel ng Filipino at ako naman ay nagbahagi sa kanya tungkol sa kultura ng Russia. Sabay kaming natuto at lumago. Sa aming 3 buwan ng pagsasama, naghanda si Miguel ng isang espesyal na hapunan. Isang full-course meal ng pagkaing Pilipino na may kasamang mamahaling alak. Doon ko napagtanto, kailangan kong pakasalan ang lalaking ito. Hindi ito isang biglaang desisyon, kundi isang katiyakang naramdaman ng buong puso ko. Pagkatapos kumain, naupo kami sa terrace at pinagmasdan ang mga bituin. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay at nagsimulang magkuwento tungkol sa hinaharap. Seryoso siyang nagbahagi ng kanyang mga plano sa negosyo at mga pangarap. Lalong lumalim ang paghanga ko sa kanyang determinasyon at katapatan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama,
Nag-isip ako, sa Russia, karaniwang lalaki ang nag-aalok ng kasal, ngunit ayokong makulong sa ganoong tradisyon. Mas tapat kung sasabihin ko mismo ang gusto ko. Pagkalipas ng ilang araw, nagplano ako ng isang espesyal na gabi. Hindi sayaw sa pagkakataong ito, kundi isang taos-pusong pag-uusap. Tinanong ko si Miguel. Miguel, pakakasalan mo ba ako? Sa sandaling binitiwan ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko'y sasabog ang aking puso. Natigilan si Miguel. Sandali siyang natahimik. Kinabahan ako. Sa wakas, nagsalita siya. Eva, maraming salamat, pero hindi pa matatag ang negosyo ko. Hindi pa kita mabibigyan ng siguradong pangako. Nadismaya ako sa kanyang sinabi. Ngunit kasabay nito, mas lalo kong minahal ang kanyang pagiging responsable. Subalit sa sandaling iyon, sumabog ang aking inis. Ang mga lalaki sa Russia, walang kakayahan. Pero kung umasta, akala mo kung sino. Ikaw, may kakayahan ka. Pero bakit wala kang tiwala sa sarili mo? Nagulat si Miguel sa aking sinabi. At biglang nagbago ang kanyang mga mata. Isang lakas at determinasyon na hindi ko pa nakikita dati ang kumislap sa mga ito. Eva, sigurado ka ba dyan? Tanong niya. May buong kumpiyansa akong sumagot. Oo. Biglang lumuhod si Miguel sa aking harapan. Tama ka, Eva. Masyado akong naging duwag. Ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Will you marry me? Ngayon, siya na ang nag-alok ng kasal, umiiyak sa tuwa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nang gabing iyon, pinlano namin ang aming kasal. Ngunit mayroon pa kaming isang pagsubok na kailangang lampasan. Ang basbas ng kanyang mga magulang. Narinig kong medyo tradisyonal ang mga magulang ni Miguel. Nag-alala ako kung paano nila tatanggapin ang isang dayuhang manugang na may agwat sa edad. Sa aking mga magulang, idinaan ko na lang sa tawag. Ma, pa, magpapakasal na ako. Nagulat sila noong una, ngunit palagi nilang iginagalang ang aking mga desisyon. Kung siya ang pinili mo, may dahilan yan. Maging masaya ka, sabi nila. Nangako akong uuwi sa Russia para formal silang ipakilala. Sa araw na makikilala ko ang mga magulang ni Miguel, sobra akong kinabahan. Nagpractice ako ng mga pangunahing pagbati sa Filipino. Ang bahay nila ay nasa isang tahimik na lugar sa labas ng Maynila. Isang malinis na bahay ang sumalubong sa amin. At ang kanyang mga magulang ay mas mabait kaysa sa inaasahan ko. Ngunit habang nag-uusap kami, ramdam ko ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Maya-maya, diretsahan akong tinanong ng ama ni Miguel. Eva, sigurado ka bang gusto mong pakasalan ng anak namin? Taos-puso kong sinagot ang tanong. Opo, mahal na mahal ko po siya. Siya po ang pinakamabuting lalaking nakilala ko. Nang gabing iyon, nagkaroon ng inuman. Nagmungkahi ako ng isang Russian-style na toast para gumaan ang pakiramdam. Unti-unting napalapit ang loob ng ama ni Miguel sa aking pagiging prangka at masayahin. Matapos ang ilang tagay, sinubukan ko ring maging malambing. Iba man ang lambing ng babaeng Ruso sa Pilipinas, sapat na ito para matunaw ang puso ng aking magiging biyenan. Ang biyenan kong babae ay medyo malamig noong una. Ngunit nang sabihin ko ng buong puso, Tita, hindi ko na po kayang mabuhay kung wala si Miguel. Nagbago ang kanyang tingin. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo kaming nagkaintindihan. Pauwi. Habang naglalakad kami, puno ng kaligayahan ang aming mga puso. Nakuha mo agad ang loob ng mga magulang ko, sabi ni Miguel, na may halong pagkamangha. Ngumiti ako at sumagot. Ang tunay na puso ng isang babaeng Ruso, kayang lampasan ang anumang wika o kultura. Mabilis na umusad ang paghahanda sa kasal. Nagplano kami ng isang maliit, ngunit makabuluhang seremonya. Dumalo ang pamilya at mga kaibigan ni Miguel mula sa Pilipinas. At ang aking mga magulang at ilang kaibigan na lumipad pa mula sa Russia. Isang magandang pagtatagpo ng dalawang kultura. Bago ang araw ng kasal, tinanong ko si Miguel, bakit ako ang pinili mo? Nag-isip siya saglit at sumagot, dahil sa iyong katapatan
at pagnanasa, at higit sa lahat. Dahil sa mga mata mong naniniwala sa aking kakayahan. Sa mga salitang iyon, lalo kong natiyak na tama ang aking naging desisyon. Sa araw ng kasal, suot ko ang isang magandang bestida. Si Miguel naman ay napakakisig sa kanyang barong. Habang nagtitinginan kami, lahat ng salita ay nasa aming mga mata na pag-ibig, tiwala, at pag-asa. Pag-uwi namin pagkatapos ng kasal, napagtanto ko, ito na ang aking tahanan. Ang kapayapaang matagal kong hinanap sa Russia ay natagpuan ko dito, sa mga bisig ni Miguel, sa isang ibang bansa. Sa isang ibang kultura, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig at pamilya. Nang gabing iyon, sa aming kama, habang yakap-yakap ako ng matipunong bisig ni Miguel, naisip ko, kasama ang lalaking ito, kaya kong lagpasan ang anumang pagsubok. Ang katiyakang iyon ang nagpainit sa aking puso. Ito pala, ang tunay na pag-ibig. May masayang ngiti sa aking mga labi. Nakatulog ako. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang aming buhay may asawa sa bahay ni Miguel. Ngayon, ang lugar na ito na tinatawag na naming aming tahanan ay lalong naging komportable. Sa simula, may mga maliliit na hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura. May mga bagay na normal sa Russia na iba pala ang kahulugan sa Pilipinas. Ngunit nagsikap kaming intindihin ang isa't isa. Ang pagkaing Pinoy ay isang hamon pa rin para sa akin, lalo na ang mga maaanghang na pagkain. Ngunit matityaga akong tinulungan ni Miguel. Noong una, hindi ko gusto ang atsara. Pero sa pagsubok ng iba't ibang uri, ngayon ay paborito ko na itong isabay sa lugaw. Inayos din niya ang anghang ng Bicol Express para sa akin. Ngayon, kaya ko nang umorder ng medium spicy sa mga restaurant. Sa kabilang banda, si Miguel ay masigasig na tinikman ang mga lutong Ruso ko. Mula borscht, blini, hanggang piroshki, lahat ay kinain niya ng may gana. Ramdam ko ang katapatan sa kanyang mukha kapag sinasabi niyang, "Espesyal talaga ang luto mo, Eva." Ang wika ay isa ring hamon. Nag-aral ako ng Filipino, at si Miguel naman ay natuto ng ilang salitang Ruso. Minsan, may mga nakakatawang sandali dahil sa hindi perpektong komunikasyon. Minsan, sa halip na sabihing, "Gutom na po ako," nasabi kong, "Gutom na ko," na naghahalo ang formal at informal. Pabiro akong sinabihan ni Miguel, "Aba, hindi ka na gumagamit ng po sa akin, ha?" Ang pinakanakakagulat sa aming pagsasama ay ang hindi nagbabagong kasipagan ni Miguel. Maaga pa rin siyang gumigising para mag-jogging at ibinibigay ang lahat sa kanyang trabaho at negosyo. Minsan, nakakaramdam ako ng pressure sa kanyang disiplinadong pamumuhay dahil mas malaya ang buhay sa Russia. Ngunit ang kanyang dedikasyon ay nagbigay din sa akin ng magandang impluwensya. Isang umaga, dahil sa kuryosidad, nag-set ako ng alarm kasabay ng oras ng paggising ni Miguel. Gusto kong makita kung ano talaga ang ginagawa niya. Narinig ko siyang dahan-dahang bumangon at pumunta sa sala. Tahimik ko siyang sinundan. Nagpunta si Miguel sa kusina. Nagtago ako sa likod ng pader at pinanood siya. May kinuha siya sa isang drawer at ininom kasama ng isang basong tubig. Nang lumapit ako, nakita ko isa itong ginseng. Ang seryosong mukha niya habang nilulunok ang maitim na ginseng ay nakakatawa. Hindi ko na napigilan. Pumasok ako sa kusina at binuksan ang ilaw. Gulat na napatingin sa akin si Miguel. "Aha, ito pala ang sikreto mo. Ginseng power para lumakas, ha? Hindi mo na maitatago ang edad mo." Biro ko. Namula ang mukha ni Miguel. "Miguel," nag-alinlangan siya sandali. At pagkatapos ay seryosong sinabi, "Hindi kita tatabihan matulog mamaya." Hindi ko na napigilan ang aking tawa. Niyakap ko siya at humingi ng tawad. Sa huli, pareho na kaming natawa. "Bakit ba napaka-importante niyan?" Tanong ko. Ipinaliwanag ni Miguel na ang ginseng ay matagal nang ginagamit sa Asya para sa kalusugan, lalo na para sa lakas at resistensya. Kapag sinimulan ko ang araw sa ginseng, mas masigla ako. Mula noon, naging biruan na namin ang tungkol sa ginseng.
Kapag mukha akong pagod, tatanungin ako ni Miguel kung gusto kong uminom ng ginseng. At sa gabi, kapag sobra siyang masigla, binibiro ko siya. 2 ginseng yata ang ininom mo ngayon. Ano? Sa paglipas ng panahon, mas lalo naming naunawaan ang kultura at kaugalian ng isa't isa. Tinuruan ako ni Miguel tungkol sa mga holiday at tradisyon sa Pilipinas at ibinahagi ko naman sa kanya ang mga kaugalian sa Russia sa Pasko. Sabay kaming kumain ng Noche Buena at sa bagong taon ng Russia. Naghanda ako ng Olivier salad. Habang gumagaling ang aking Filipino, lalong lumalim ang relasyon ko sa pamilya ni Miguel, lalo na sa kanyang ina. Naging malapit kami dahil sa pagluluto. Tinuruan niya ako kung paano magluto ng adobo at kalaunan, sinubukan na rin namin ang mas komplikadong mga putahe. Natuwa rin siya nang turuan ko siya ng mga lutong Ruso. 1 taon matapos kaming ikasal, nasa huling yugto na ang paghahanda sa negosyo ni Miguel. Magtatayo siya ng isang health food brand na pinagsasama ang mga natural na sangkap mula sa Russia at mga tradisyonal na pagkaing pangkalusugan ng Pilipinas. Masaya ako na nakatulong ang aking pinagmulan sa kanyang negosyo. Sabay kaming bumuo ng isang bagong produkto na pinagsasama ang Russian herbs at ginseng. Kahit abala sa negosyo, payapa pa rin ang aming buhay. Patuloy sa pag-ehersisyo si Miguel at ako naman sa pagsasayaw. Minsan, sabay kaming tumatakbo sa tabi ng ilog. Mahirap man siyang sabayan noong una, lumakas din ang aking resistensya. Isang araw, pauwi kami mula sa pagtakbo nang biglang magtanong si Miguel. Naisip mo na ba ang pagkakaroon ng anak? Natigilan ako. Siyempre, naisip ko na, pero hindi ko inaasahang manggagaling sa kanya ang tanong. Oo, naisip ko na. Gusto kong magkaroon ng anak sa'yo. Taos-puso kong sagot. Nagningning sa tuwa ang kanyang mga mata. Gusto ko rin magkaroon ng anak kasama ka. Eva, nang gabing iyon, pinag-usapan namin ang aming mga pangarap para sa aming magiging pamilya. Anong wika ang ituturo namin? Anong uri ng tao sila? Anong mga aral ang ibabahagi namin? Masaya na kami sa pag-iisip pa lang. Inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa aking tiyan at bumulong. Baby natin, lumaki kang malusog, ha? Ngunit hindi pala ganoon kadali ang magkaanak. Lumipas ang ilang buwan, ngunit wala pa ring magandang balita. Nagsimula na akong mainip, ngunit pinapakalma ako ni Miguel. Huwag tayong magmadali. Marami pa tayong oras. Minsan, naiyak ako dahil sa stress. Baka ako ang may problema? Niyakap ako ni Miguel ng mahigpit at sinabi, walang may kasalanan. Magkasama tayo. Ano man ang mangyari. Lalagpasan natin to nang magkasama. Gumaan ang loob ko sa kanyang mga salita. Isang umaga, bago pumasok sa trabaho si Miguel, may iniabot siyang maliit na kahon sa akin. Isang produktong ginseng para sa mga babae. Ano to? Tanong ko. Nahihiya siyang sumagot. Maganda raw yan. Sa kalusugan. Narinig ko. Nakakatulong din daw sa pagbubuntis. Natunaw ang puso ko sa kanyang ginawa. Salamat. Iinumin ko. To araw-araw, pangako ko. Mula noon, sabay na kaming umiinom ng ginseng ni Miguel tuwing umaga. Hindi ko alam kung may epekto ba. Ngunit ang maliit na ritual na ito ay lalong nagpalapit sa amin. Sa paglipas ng panahon, ang Pilipinas ay hindi na isang banyagang lugar para sa akin. Ang mga karatula, ang usapan ng mga tao, ang lasa at amoy ng pagkain lahat ay naging pamilyar. Minsan, namimiss ko ang Russia, pero sigurado akong dito na ang tunay kong tahanan kasama si Miguel. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang dance instructor sa Pilipinas, nagtuturo ng Russian ballet at contemporary dance. Mahirap noong una dahil sa wika, ngunit ang sayaw ay isang sining na hindi nangangailangan ng salita. Nagustuhan ng mga estudyante ko ang aking klase, at ako naman ay nakahanap ng bagong layunin. Unti-unti ring umunlad ang negosyo ni Miguel. Nakakuha ng tapat na mga customer ang kanyang health food brand. Habang pinapanood ko siyang magtrabaho hanggang gabi, lalo akong humanga sa kanyang dedikasyon. Minsan, dinadalhan ko siya ng merienda at tsaa sa kanyang opisina. Sa aming 2nd anibersaryo,
Nagpunta kami sa Palawan. Sa gitna ng asul na dagat at magandang kalikasan, muli naming ipinangako ang aming pag-ibig sa isa't isa. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, tinanong ni Miguel, "Masaya ka ba sa buhay mo dito sa Pilipinas?" Nag-isip ako saglit at sumagot, "Noong una, mahirap kasi lahat bago. Pero ngayon, ito na ang tahanan ko. Dahil nandito ka." Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay matipuno at mainit pa rin, gaya ng dati. Isang buwan pagkatapos naming bumalik mula sa Palawan, natanggap ko ang pinakahihintay kong balita. Buntis ako. Matapos kumpirmahin sa ospital, umuwi ako at sinabi kay Miguel. Ang tuwa sa kanyang mukha, ang pinakamagandang ekspresyong nakita ko sa buong buhay ko. Dahan-dahan niya akong niyakap. "Salamat, Eva. Maraming salamat." Nang gabing iyon, habang nakahiga, pinag-usapan namin ang aming magiging anak. Ang pangalan niya, kung paano namin siya palalakihin, at ang mga pangarap namin para sa kanya. Ngayon, sinisimulan ko ang bawat araw kasama si Miguel sa pag-inom ng ginseng. At sa gabi, natutulog akong masaya. Habang pinagmamasdan ang matipunong likod ng aking asawa, marahil ay tadhana ang pagkikita ng isang mananayaw na Ruso at isang lalaking Pilipino. Sa kabila ng magkaibang kultura at wika, nalampasan ng aming pag-ibig ang lahat ng hadlang. Ngayon, inaalagaan ko ang aking kalusugan para magkaanak kami bago pa man tumanda ang aking asawa. Kahit na nasa kalagitnaan na siya ng kanyang 30s at mukha pa ring 20s dahil sa kanyang kalusugan. Gusto ko nang bumuo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Ang mga lalaking Pilipino, lalo na ang asawa ko, ay mas malakas pa pala kaysa sa inaakala ko, hindi, higit pa sa inaakala ko. Narinig ko, maganda raw ang hangin sa Palawan para gumawa ng bata. Baka dapat magplano na ulit kami. Sana po ay suportahan ninyo kaming mag-asawa.